So nakabili na ako ng ticket kahapon and kasama na dun yung passport ko. Para pag sakay natin mamaya, passport na lang yung ipepresent natin kasi nasa system na nila yun. Ang galing, di ba? So ready na tayo, fam. Ang bilis ko lang naayos yung maleta ko. Hindi na ako nag-ayos kagabi, di ba? Kasi nga antok na and pagod na. Pagkatapos ko mag-freshen up, nakatulog na rin ako. And kayo na umaga, nagising ako ng mga 6:30 and then nag-ayos na ako ng gamit. So ayun, ready na tayo. Actually, plano ko nga umalis dito mga 9:30 kasi sasakay lang naman tayo ng DD mula dito sa Chengdu East. Nasa 15 yuan lang yung pamasahe. Kasi 10:50 pa naman. Plano ko at least 1 hour before departure, ando na tayo. So maaga-aga pa tayo. 8:39 pa lang. So makakabili pa tayo ng coffee muna sa baba. And plano ko din kasi mag-breakfast din dahil hindi tayo makakapag-lunch ng maaga eh. Kasi ang dating natin sa Chongqing Station, alauna. Ibabiyahe pa tayo pa hotel, mag-check-in pa tayo. Diba, may mga gagawin pa akong clips for the room tour. So, hindi tayo makakapag-lunch mamaya. Kaya plano ko mag-breakfast ngayon. So, aga pa naman, bill tayo sa 7-Eleven lang ng tinapay at coffee. So, yun lang fam. I had a lovely stay dito sa Chengdu Holiday Inn Oriental Plaza. Apakalapit sa Chunxi Road, Taikoo Li. May train station sa baba which is a big plus. And napaka-komportable nung stay. Ang sarap tulugan ng kama. Everyday may housekeeping. Ang ganda. I really had a lovely stay dito sa Holiday Inn Oriental Plaza. So kung gusto nyo rin i-book ito, again, you can book this on Klook or on Agoda. And pwede nyo gamitin yung mga promo codes ko na nandyan sa screen para makakuha pa kayo ng extra discounts. So ngayon, baba muna tayo. Bili tayo ng tinapay and coffee. Ganda pa rin ng panahon, no? Maaraw. May nakausap akong local kahapon sa Starbucks. Nakatabi ko sa table. Nakita niya kasi ako nagva-vlog. So, chika-chika, ganyan. Sabi niya, ang swerte daw natin kasi itong week na to, maaraw daw sa Chengdu. The past week daw and next week, maulan and mahangin. Kaya we're very lucky daw kasi maganda ang panahon. Dito tayo sa 7-Eleven. Tinapay lang bibiling ko. Tapos bil tayong coffee sa Luckin Coffee. Ito sandwich. Yan yung mga sandwiches nila. Sige, ito tayo. Egg sandwich na may ham and gulay. And then, magbaon na lang tayo ng tinapay. So, wala akong dalang credit cards or cash. Nag-Gcash Alipay lang ako. Next, dito tayo sa Luckin Coffee. Ka-order na ako. Waiting na ako ng ating coffee. Ayan, nakuha ko na yung coffee. Ang bilis. Bait talaga nila dito, no? Lalo na itong mga nasa cafe, 7-Eleven. Talagang mababait sila. Anyway, naalala ko na naman yung pumasok tayo dito nung first day natin. Sabaw moments. Ang naisip ko kasi, di ba, parang sa Korea, may mga hotels na nasa pinakatuktok yung reception, like yung Hotel Sky Park, 'di ba? Tapos yung ibang hotels pa na pagstaya natin, may mga ganun na wala sa baba, nasa 3rd floor, nasa 5th floor. Tapos inisip ko itong Holiday Inn, nasa 29th floor, kaya umakyat ako dun. Sabaw moment natin yun. Ngayon nakit na tayo. Ito na ang ating breakfast. Bilisan lang natin kasi 9:30 alis na tayo. Alas 9 na ng umaga. Meron pa tayong 30 minutes to enjoy our breakfast. So ito lang ang breakfast natin. Nag-search ako ng mga kainan sa Chongqing. Alam nyo fam, ang sabi sa internet, mas maanghang pa daw yung hot pot sa Chongqing kaysa dito sa Chengdu. So good luck kasi nga dito super naaanghangan na tayo, di ba? Pero sana makahanap tayo ng place na yung hindi masyado maanghang. O di ba, chill na lang tayo fam. Kasi parang wala naman na tayong gagawin doon sa train station. Magsa-security check lang tayo. Bubuhatin yung maleta doon sa scanning machine nila. Tapos, wala naman na tayong check-in na gagawin, alam ko. Yun na lang, pipila na lang tayo doon sa parang scanner nila. Pagka-scan ng passport, pwede na tayong pumunta sa tren natin. Meron na ba tayong upuan? Oh yes, meron na. Car 1, Seat 4C. Actually, meron ding app talaga ang China. Railway 12306. So, pwede rin kayo mag-book doon directly. Pero ako, doon ako sa mga booking platforms kasi masanay ako. Like Klook or Trip.com. So, check nyo na lang. Mabuting compare nyo both kung ano yung mas mura para mas makasave kayo. So, yun lang. Ubusin ko lang yung breakfast natin. Tapos, alis na tayo in a bit. Okay, tara, let's go to Chengdu East Station na mga bags natin. Come on. Aga pa, 9:15 pa lang. Pero nakabook na ako ng DD. Hintayin na lang natin in 4 minutes. Andito na siya. GAC yung DD na nabook natin. Ayan, ito na siya, yung white. Okay, let's go. Saglit lang yung biyahe na to. 22 minutes. 8 kilometers mula dito.
Okay, nandito na tayo from sa Chengdu East Railway Station. So tara, pasok na tayo. Ang laki ng station nila, grabe. Para na naman tayong nasa airport. Ayan o, ganyan kalaki yung railway station dito. So, pasok na tayo dito. So, dito pa lang, need mo na mag-scan ng passport. Yung scanning ng passport, laging nasa dulo eh. Kasi yung mga nandito, yung mga local IDs nila yung nasa scan nila. Okay na, na-scan na yung passport ko dito. So, ngayon, security check na tayo. Ayan, baggage check. Okay, so lusot na tayo sa security check. Tignan nyo kung gaano kalaki yung railway station dito sa Chengdu. Ganyan siya kalaki. Meron naman silang malaking LED display dito. Makikita niyo yung mga biyahe ng trains dito. So check nyo lang yung departure time, pati yung train number. Ayan, doon tayo. D3681050. So ticket check natin is A3B3. So ngayon, nahanapin natin yung ticket check na A3B3. So kung kailangan nyo pa ng further information about your trains, pwede kayo magtanong dito. Nasa gitna, may information center sila dito. Tapos dito, may bilihan din ng tickets, oh. And then self-service area. Pwede kayong bumili ng mga drinks, juice, water. So ngayon, punta tayo sa gate natin. Kung magutom kayo, ang daming cafes and restaurants din dito. Yan, may Tim Hortons, may Tea House, may KFC sa taas, 7-Eleven, may Starbucks din. So marami kayong options. 'Di ba? Kung hindi pa kayo nakapag-breakfast, pwedeng dito na kayo kumain and dito na rin maghintay. So pwede naman ganon. Ngayon, punta tayo sa ticket check natin na gate. Mabuti ng maaga kaysa late at nagmamadali. Anyway, kahit naman siguro dumating ka nga dito ng mga 30 minutes before your train leaves, okay lang din. Kasi di ka rin naman makakapasok agad sa platform eh. Kasi ang dami pang mga trains na mauuna sa'yo. So, syempre, papasukin muna yung mga yun. Pag nakaalis yun, saka ka palang makakapasok. So, tambay lang muna tayo dito. So, dito sa kabila, may Miniso, may Starbucks. Ikot-ikot lang ako dito to kill time since maaga tayo. Tapos kahit na dalawa yung maleta natin, madali lang naman siyang hilain. So, kayang-kaya natin. So, marami din namang upuan and sobrang dami din ng train na bumabiyahe. So, feeling ko kahit na maraming tao, mabilis din naman yung turnover ng mga upuan dito. Time check, 10:10 na. 40 minutes before our departure. 10:35 na ng umaga and boarding na tayo, fam. Dito tayo sa pinakagilid ulit kasi passport tayo. Ayan yung train information natin, D3681050. Tapos nakalagay naman kung anong cars 1 to 8. So check nyo rin kung anong cars kayo. Okay, so ayan na. Ito yung scanner nila ng passport to. So dito tayo pipila sa gilid. Saglit lang naman yung scanning ng passport, no? Tsaka kapag nagbuka sa mga third-party platforms, sila na yung magre-register sa'yo sa system ng China. Kaya dito, hindi mo na kailangan ipakita yung ticket. Passport lang ang ipapakita mo. Pag na-scan nila, okay na. Yun nga lang, may extra charge lang pag nagbuka sa third-party platforms. Parang nasa 190 pesos yata. Pero pwede na, lalo na kung nahirapan kang i-navigate yung system or app nung China na 12306. Ngayon, punta na tayo sa car natin. Grabe, ang laki rin ng railway station ng Chengdu. Hanggang doon pa, yung may blue bullet train, no? Alright, nakapasok na tayo from dito sa loob. So, ayun yung upuan natin. Ito, hindi ako makapag-vlog dun sa loob, nahiya ako. Kasi ang tahimik. Kaya pumunta muna ako dito sa gitna. So, yung mga malalaking maleta pwedeng ilagay dito. Ayan, si kuyang staff ang nag-direct sa amin na dito na lang ilagay. So, nandito na yung atin. Tapos yung maliit, nandun sa ibabaw. Ayan, naupo na tayo. Ang pangit lang nung seat na na-assign sa akin, nakabaliktad. Tapos, hindi tayo window seat. But yeah, okay na yan. Tsaka ang awkward nung seat na na-assign sa atin kasi may kaharapan tayo. As an introvert, nahihiya ako. Nandun yung maleta natin sa taas. Yung maletang maliit. So, China Railway High Speed pa lang pangalan itong sinakyan natin. Tapos, meron din pala silang toilet dito sa gitna. Ayan, so ito yung tsura ng kanilang toilet. Ito pa yung ibang upuan.
Alright, nandito na tayo sa Chongqing Bay or Chongqing North Railway Station. And ayan na yung tren na sinakyan natin. Sobrang on time, 12:50 ng tanghali ngayon. Ang sarap talaga nung high-speed train, no? Hindi mo na kailangan lumipad from one place to another. Tapos mabilis lang yung biyahe kahit na malayo. Tapos pagdating naman sa train station, hindi mo na kailangan pumunta ng 4 hours before the flight. No, iba talaga ang may high-speed train. Sana magkaroon din ito sa atin. Hopefully in the future. So ngayon, labas na muna tayo ng station and diretso na tayo sa hotel natin. Ayan na, Chongqing Bay Railway Station. Ang ganda rin ng station nila dito. Oh. Sobrang laki din. So ayan na yung tren na sinakyan natin. D368. So dito sa exit, need ulit nating mag-present ng passport natin para makalabas. We're good. Ayun na, ganun lang kabilis. Nakalabas na tayo. Welcome to Chongqing. So yung hotel natin ay located sa Jifang Bay Square. Yun yung parang city center or CBD dito sa Chongqing. And may option tayong mag-taxi, mag-DD, or mag-tren. Kapag tayo ay nag-DD, 30 minutes yung biyahe. And then nasa 30 yuan yung pamasahe. Kapag tren naman, 43 minutes yung biyahe. May isang transfer kasi dalawang train lines yung sasakyan natin. Pero 3 yuan lang ang pamasahe. So, mas mura yung tren, doon tayo sa tren. Para matry din natin yung tren ng Chongqing or yung metro, rail transit line. Ayan, dito tayo. So, line 10 ang sasakyan natin to Lanwalu. So, ito yung details ng first and last trains ng line 10. Take note nyo na lang kung iti-take nyo rin ito mula dito sa railway station, papunta doon sa CBD. So, dito tayo sa rail transit. So, let's buy our ticket here. Oy, mas malaki ang ano nila. Mas maraming lines. English line 10. So, according sa A-map, sa line 2 raw tayo bababa. Ang station natin ay Linjiangmen. Ayan o. Linjiangmen. Ayan, Linjiangmen, ticket quantity isa. So, 3 yuan nga ang pamasahe. Pwedeng cash pay. Tapos, pwedeng coins or banknotes. Meron pa naman tayong coins. Ayan, buti may coins pa tayo. And we're good. Ayan na yung ticket natin. So, tara, pasok na tayo dito. Okay. Ayan, line 10. Purple line. Okay, baba ulit. Purple line. Ay, ang bilis nung kanilang escalator. So, sakto naman, kararating lang ng tren to Lanwalu. Okay, let's go. Maganda rin ang train dito sa Chongqing, ha? Ang presko and ang lamig din dito sa loob. Dito na tayo sa Zhengjian Station. 5 stations away lang siya mula doon sa railway station. And ang ganda na ng view ng ilog dito. Ito yung parang humahati sa kanya eh. Ngayon, transfer tayo to line 2. Isang transfer lang tayo. Tapos lalakad pa pala tayo from the station going to our hotel. Ay, ayan, makikita natin yung view dito. Tignan nyo. Napakaganda and napakalinis tingnan. Ayan o, ang ganda. Tapos may baywalk pa sa gilid. Oh, maganda maglakad, exercise, tumakbo. Diba ang ganda, ang linis. So ngayon, baba na tayo. Transfer tayo to line 2. Pakita ko rin sa inyo yung view dito sa kabila. Ang ganda din. Bago tayo sumakay. Hindi man tayo nagmamadali. 1:30 na ng tanghali ngayon. Ang ganda rin ng view dito. Ready na ba kayo? Tanan! O, diba? Ang ganda. Matataas na buildings. Magandang riverside. Ayan ang train station sa baba. Yan yata yung line 2 eh. Ang ganda rin ng station nila. Ang laki. So tara, baba na tayo sa line 2. Okay, ito na yung tren natin. Ang ganda ng tren nila. Oh. To Zhaochangkou.
Okay, nandito na tayo sa Linjiangmen Station and akyat na tayo sa taas. So itong station na to ay parang underground. So mula dito, lalakarin na lang natin papunta sa hotel natin. Kas nakalabas din tayo, fam. We're officially in the CBD or Central Business District ng Chongqing. So dito tayo lumabas sa exit 1 ng station. May hagdan lang, no, hindi siya fully escalator talaga hanggang taas. So binuhat ko yung maleta ko, pero okay lang, kinaya naman, konting hagdan lang naman. So ngayon, mula dito sa exit 1, 7-minute walk na lang ang hotel natin. So dito may mga malls na, Park 108, I can see Milk Tea, DJI, may Luckin Coffee, tapos dito sa kabila, mga luxury brands, Miu Miu, Prada, Stand Coffee. Ang dami ko nasalubong kanina, may hawak na ito. So tara, lalakarin na lang natin mula dito. Ayan, madali lang naman maghila ng maleta. May part na cobblestones pero kaunti lang naman. Dito ay patag naman. Hala, ang ganda dito. So pumili din ako nung hotel na nasa CBD talaga, fam, no? Para ma-experience natin magstay sa gitna mismo ng CBD ng Chongqing. So kita na yung hotel natin mula dito. Ayan yung building na yan, ang Moxy Chongqing. So let's go. Ang ganda na itong dinadaanan natin, no? Ang pangalan niya ay Happy Reading in Chongqing. So para siyang book fair or art fair dito. Mamaya daanan natin yan. So malapit din pala tayo from sa People's Liberation Monument. One of the iconic spots yan dito sa Chongqing. So ayun na yung hotel natin. Sa likod nitong building na to. Ang init na ngayon dito. Yung sombrero ko nasa maleta pa. Alam nyo kung anong temp ngayon dito? 29 degrees. Kung anong nilamig natin sa Chengdu na 14, no? Sinalubong tayo ng 29 degrees dito sa Chongqing. Pero okay lang. Pasalamat tayo kasi maganda ang panahon, di ba? Ang saya dito sa Jifang Bay Square. Ang daming ganap. Ang dami ring tao. Pero ang saya na nasa gitna tayo ng lahat. Ayan ang entrance sa hotel natin. May katabi pala tayong hotpot na restaurant, oh. Tapos may pinipilahan sila dito. Yung pinipilahan nila, check natin mamaya. Masyado tayong nadidistract. Ang daming mga ganap dito. Overstimulated ang atake natin dito. So yan na ang hotel natin, fam. Moxy Chongqing. So consider nyo lang na may ganito. Pero may rampa naman. So may konting buhat lang ng maleta. Nice. I guess ito ng front desk. Hello. For check-in? 29 for check-in. 29, Yeah. okay. Thank you. Oh, ito sure na 29th floor na talaga ang check-in. Kasi yung sa Holiday Inn, di ba? Bakit nagkataon na sa 29 din ako umakyat nun, no? Thank you. Wow, ganda naman ng kanilang front desk. So itong Moxy Hotel pala, fam, part siya ng Marriott Bonvoy na hotel chain. Kasi ayun, may nakasulat, Marriott Bonvoy. Hindi ko alam, ngayon ko lang nalaman. Kasi nung naghahanap ako ng hotel, naghanap lang talaga ako ng nasa gitna ng CBD. And nakita ko to magaganda yung mga reviews. And yung price, hindi rin ganun kamahal. So medyo mura talaga yung mga hotels dito sa Chongqing. Tapos mag-upscale na mga hotels. Inom muna tayong Pepsi, fam. Nauhaw na ako. Init sa labas. Ay, sarap, lamig. So, nandito tayo sa 20th floor. Ang ganda naman nito. Yun ang cool. Na tayo sa room natin. Ganda rin ng hallway, fam, oh. Ay, carpet. Nahirapan ako mag-lock ng maleta pag carpet, eh. Okay, here sa room. Hello! Hala, ang ganda ng room natin. Grabe, for around 4,500 pesos. Ganito na yung room natin dito sa Chongqing. Di ba nung nagre-research talaga ako, fam, medyo nagulat talaga ako sa price ng mga hotels dito. Na yung mga ganitong magagandang hotels, nasa 4,000 plus pesos lang per night. Kung sa atin to or sa ibang countries, ang mahal nito. Di ba yung mga ganitong hotel chains? Marriott, dito, 4,500 pesos per night. Kung dalawa kayo, paghati nyo. Sulit na. And for sure, may mas magaganda pang hotels dito, no? Kung mag-add ka pa ng mga 1,000 to 2,000 pesos, bonggang-bonggang hotel na siguro, mapagsistayan mo. Pero ito pa lang, okay na ako. Kasi, lalo na yung mga ganitong size ng room, mas type ko eh. Kasi, saktong-sakto lang talaga siya. Ang ganda. Very modern yung design. May pagka-industrial din, no? Yung interior. Ang ganda. Bigyan ko kayo ng room tour. Alright, so excited akong bigyan kayo ng room tour. Ang ganda
ganda ng hotel natin. Fam, parang isa na to sa pinakamagagandang hotels na napagstayan natin na sulit yung presyo na hindi masyadong mahal. I love this hotel. So let's start our room tour. Dito sa pinto, meron tayong full body mirror here. And nasa labas ang lavatory. Tingnan nyo fam, oh. Very industrial yung design. Ang ganda. So malinis ang ating lavatory. May fresh towels, hand soap to, and toiletries. And meron tayong mini bar. Andiyan ang mga coffee mugs, initan ng tubig, free water din. Tapos meron tayong mini ref. Dito naman sa toilet, ang ganda, napakalinis din ng ating toilet. Ang ganda ng design and may bidet. Ayan, automatic bidet natin. Japanese style bidet. Tapos, nakahiwalay din ang shower area. May rain shower, malinis. Complete din with toiletries. Ang ganda ng kulay ng toilet, no? Tapos, ayan, ito yung sarahan niya. Okay, dito na tayo sa room. So, we have a king-sized bed. So, meron tayong side table, hotel sleepers, flashlight, andyan ang remote tissue box. Okay, tapos ito na ang ating king size bed. Ganda ng ating kama. Excited na tayong humiga para mamaya. Over here, we have a TV. Tapos trash bin. Dito natin ilalagay yung maleta natin. Over here, ang cute ng kanilang telephone. Tapos, ayan yung mga sockets. Updated yung mga sockets nila, oh. Merong pang sa atin, USB, may Type-C. Tapos, meron pa tayong bolang kristal dito na pwedeng siguro nating ilawan sa gabi. And then dito meron tayong mini couch. Ang ganda. May pusa pa. Magugustuhan ni Baby Zack to. Ayan oh. Ang ganda. Tapos meron tayong mini table dito. Perfecto para sa ating laptop, 'di ba? And then ayan, may mga electric sockets din dito. Tapos Moxie bar. Pwede palang kumain dito or umorder. Ayan oh. And then, of course, ang ating view. Ayan ang ating view sa labas. So, may view tayo ng Jifang Bay Square. Ayan sa labas. Ang ganda, no? So, yan na ang kabuuan ng ating room. Very compact, pero again, gusto ko yung mga ganitong size ng room na saktong-sakto lang. May safety deposit box pala tayo doon sa ilalim. Tapos, pwede pa maglagay ng luggage dito sa ilalim. Okay, that's it for the room tour, fam. I'm so happy na maganda yung napili nating hotel. And I'm happy, no, na dito sa China trip natin na ito, naka-experience tayo ng mga ganitong magagandang hotels without breaking the bank. Kaya, ang ganda pala talaga mag-travel dito sa part ng China na Chengdu and Chongqing. In terms of hotels, makaka-experience ka ng magandang hotel nang hindi gumagastos ng malaki. So again, ang name ng ating hotel fam ay Moxie Chongqing na part pala ng Marriott, no? Marriott Bonvoy to be specific. And ang name ng ating room ay King Room with Landmark View. And again, nabuko ito for around 4,500 pesos per night. Pero ang aga ko kasi nag-book nito fam, parang 3 months before the trip, na-book ko na ito. And kung pupunta kayo dito sa Chongqing, consider nyo tong hotel na to fam. Tignan nyo naman, napakaganda. Pwede kayo mag-book nito sa Klook or sa Agoda and pwede nyo gamitin yung mga promo codes ko na nandyan sa screen para makakuha pa kayo ng extra discounts. Ngayon, na-shoot ko na fam yung mga contents na kailangan kong ma-shoot para sa reels din na gagawin natin. No? So ngayon, ayusin na natin yung mga gamit. So ilalabas ko na ang ating toiletries, chargers, tapos yung laptop natin. Ayan, o diba? Nasa ibabaw lang naman ang ating toiletries. Yan, so dyan lang yung ating maleta. Tapos itong maliit, saan ko kaya ito pwede ilagay? Well, actually, pwede ko naman siyang buksan na. Kasi nakaganito naman siya sa loob. Ayan o. So, pwede ko talaga siyang kunin na lang dito. Tapos, laptop and then chargers. Eto, dito na lang to. Di ba? Buti na lang. May free time tayo today. At least, hindi tayo pressured sa oras, no? Na kailangan nating bumaba. Kailangan mag-content na. At least, may time tayo mag-ayos ng mga gamit. So, ganun na lang muna. Ayusin ko muna yung mga gamit ko. Yung mga files, ayusin ko din. Tapos, papahinga lang saglit. And then, baba tayo for lunch and dinner. Pagsabayin na natin yung lunch and dinner kasi 2:45 na eh. Plano kong bumaba siguro mga 3:30 to 4 o'clock. Kain tayo sa labas, no? Tapos, lakad-lakad lang tayo sa area.